Pangsanlibutang ulat. Magastos na tasa ng tsaa. India, February 10. Terence. Kailangang magpuyat ni Terence magdamag para tapusin ang isang importanteng assignment para sa isang nursing class sa Lowry Adventist University sa India. Nasa alas 4:30 na ng umaga, pumunta si Terence sa kusina para sa isa pang tasa ng tsaa. Subalit wala nang natirang tsaa. Hindi niya alam ang gagawin. Nagsisikap siyang manatiling gising, at kailangan niyang tapusin ang kanyang takdang aralin. Naalala niya na may nagtitinda ng tsaa ilang kanto lang ang layo mula sa kinaroroonan niya. Gamit ang motorsiklo ng kaibigan, mabilis siyang makakapunta doon at makakabalik para tapusin ang assignment. Nagmamadaling umalis si Terence para bumili ng tsaa. Tumakbo siya ng 85 kilometers per hour, lampas ito sa speed limit na 50 kilometers per hour lang. Wala din siyang suot na helmet. Tapos, biglang may kotse sa kanyang tabi. Kasing bilis ng kanyang takbo at puno ng mga kabataang nagiinuman. Ginigit-git ng kotse ang motor ni Terence ngunit sinikap niya na makalayo. Nagpatuloy pa ang pangbubuli ng mga lalaking lasing at nagtatawanan. Kaya nainis si Terence at sinigawan niya ang mga lalaki. Lalo pang nang asar ang mga kalalakihan at binato siya ng mga lata ng beer. Lalo pang pinabilis ni Terence ang kanyang motor para makalayo sa kotse. Hindi niya nakita na may humps na pala sa kanyang daraanan. Biglang dumilim ang paligid ni Terence. Ang sumunod na pangyayari ay nagising si Terence na nakahiga sa kama. Tiningnan niya ang orasan at alas 8:45 ng umaga. Oras na upang pumasok ng klase at ipasa ang kanyang takdang aralin sa nursing. Pinilit ni Terence na bumangon ngunit di niya maigalaw ang kanyang katawan. Tinawag niya ang kanyang kaibigan ngunit napansin niya na wala siya sa dorm nila. Tumingin-tingin siya sa paligid ngunit di niya malaman kung nasaan siya. Nakita niya ang kalendaryo. Naalala niya na July noong gumagawa siya ng takdang araling, ngunit sa kanyang kalendaryo ay Agosto na. Nakita niya sa dingding ang larawan ng kanyang mga magulang at kapatid, subalit nakikilala lang niya ang kanyang kapatid na lalaki. Nasa loob mismo siya ng kanilang bahay pero di niya ito alam. Maya-maya pumasok ang kanyang ina. Nang makitang gising si Terence, umiyak ito at niyakap siya. "Natutuwa ako na nagising ka na," ang wika ng nanay. Sabay sagot ni Terence, "Sino kayo?" Nadurog ang puso ng nanay sa kanyang narinig. Isang linggo ang lumipas bago nakilala muli ni Terence ang kanyang mga magulang. Sa tulong ng mga kaibigan at ng iba pa, nabuo ang mga pangyayari. Nang gabi ng aksidente, tumawag ang pulisya sa pastor ng kanilang university at ang sabi, "Kunin ninyo ang katawan." Ang phone number ng pastor ay nakasulat sa emergency contact sa papeles ng motor na hiniram ni Terence sa kanyang kaibigan. Sa tindi ng aksidente, hindi nakilala ang katawan ng biktima kung kay Terence o dun sa kaibigan niya na may-ari ng motor. Wala ding nakakaalam kung ano ang nangyari sa mga lasing na mga tao sa kotse. Walang malay at nagdedeliryo si Terence ng ilang mga araw at inilipat siya labas-pasok sa 3 hospital. Nabigla ang mga magulang ni Terence nang una siyang makita. Wala rin silang pera para sa kanyang bayarin sa hospital. Ang mga kaibigan nila mula sa Lowry Adventist University ang tumulong sa gastusin at panalangin. Madalas na dumadalaw ang pastor. 3 buwan pagkaraan ng aksidente hanggang sa bumalik si Terence sa universidad. Ngayon, isa na siyang nurse. Nagpapasalamat siya sa Diyos at sa kanyang pamilya, at sa maraming kaibigan sa universidad para sa pangalawang pagkakataon ng buhay. Ibinigay niya ang kanyang puso kay Jesus at napagtanto niya pagkatapos ng aksidente na hindi na siya dapat pang maghintay ng matagal. Dapat na nabautismuhan na ako noon pa.
Subalit may takot akong nadama, ang wika niya. Nadama kong dapat akong maging maingat, anuman ang aking gagawin, kaya naghintay ako ng matagal. Pagkatapos ng aksidente, nadama ko na hindi na dapat ako naghintay pa. Hindi natin alam kung ano ang mga susunod na mangyayari sa ating buhay. Nabautismuhan siya sa universidad. Sinabi ni Terence ang isa pang leksyong kanyang natutunan mula sa aksidente, ang pagtigil sa pag-inom ng caffeinated na tsaa. Kung ako ang magbibigay ng pamagat ng aking kwento, tatawagin ko itong the most costly tea of my life. Ang pinakamahal na tsaa ng aking buhay, ang wika niya. Napakamahal nito, nagkakahalaga ito ng maraming bagay. Subalit ngayon, kapag binabalikhan ko ang nakaraan, masasabi kong sulit ito. Kailangan ko ang leksyon mula sa Diyos. Kailangan maibalik akong muli sa tamang landas. Ang kanyang payo sa ibang mga tao, lalo na sa mga kabataan, ay simple. May panukala ang Diyos para sa bawat kaluluwa rito sa lupa, ang wika niya. Hinding-hindi ka niya pababayaan. Kahit napakiramdam mo na wala kang kinabukasan, alalahanin mo ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala na kita. Patuloy kong inuulit-ulit ang talata sa aking sarili nang nagpapagaling ako. May panukala ang Diyos para sa atin na tanggapin ang kanyang biyaya at kahabagan sa paraan na hindi natin inaasahan o inisip kailanman. Ang 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay tutulong sa pagtatayo ng English Church sa campus ng Lowry Adventist University sa Bengaluru, India. Ang universidad ay hindi pa nagkaroon kailanman ng malaking simbahan para sa mga estudyante na mahigit ng 100 taon ang kasaysayan. Salamat sa inyong masaganang handog ngayong ika-28 ng Marso.